Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So today, our video. Ayan, araw-araw na lang. Ayan, so hello. Good evening, good morning, and good afternoon. Saan sulo ka man sa mundo. Ayan, so sa mga nag-subscribe, thank you so much sa mga nag-like, nag-comment. I encourage you guys to comment and share your experience sa inyong mga buhay-buhay dyan. And pwede rin kayo mag-comment kung ano yung gusto nyong topic. But for now, yung topic natin ay from the beginning into the end. Joke. Storytelling lang about my life. Paano naging matatag sa gitna ng mga kaguluhan. So may ganun, parang giyera lang sa Mindanao. Sa gitna ng kahirapan. Ayan. Sa gitna ng pangungutya, sa gitna ng ano yung tawag yun, parang minamaliit. So, itong video na to ay about paano kami naging Christian. Ayan. So, in my previous video, ayan, nakwento ko doon yung wala kaming ilaw, wala kaming masyadong pagkain, malayo yung tubig namin. Pero, kabila nun guys, ng mga kahirapan namin, parang hindi namin nakalimutan ang Panginoon. Kung baga, every Sunday, nag-church kami, nag-Sunday school, ganun. Parang, alam mo yung mga, parang kids ministry, yung ganun, yung naggagado yung mga bata, tapos tuturuan about sa Bible, yung Panginoon doon natin ay mayaman, ganun. So, tukwento ko sa inyo paano kami naging Christian. Kung paano naging ganyan ang buhay namin. So, yung papa ko at saka mama ko, mayroon siyang ninang at ninong sa kasal na Christian na. So, parang doon yung church, home church, yung parang doon nag-umpisa yung tinayo yung church. Kumbaga sila yung una nag-offer ng kanilang bahay na mag-church doon. So, yun, parang every Sunday nag-church kami. Hindi ko na isip o hindi ko na alala na tuwing Sunday na mag-absent kami, hindi. Parang pinupwersa talaga kami na magpunta sa church, guys. Tandaan nyo, guys. Pinupwersa talaga kami ng nanay namin, ng papa namin na magpunta sa church. Kahit anong hirap ng buhay, guys, pag Sunday sa church talaga kami. Yung papa ko, kahit na may gagawin niya siya sa palayan o tubuhan na pinapagawa sa kanya, maaga yan siya, nagigising at ginagawa niya. And then, pagbalik niya yan, magbibihis na, pupunta na kami ng church. Ganun, guys. So, I'm so grateful and thankful sa parents namin na sila yung ginamit ni Lord na makarinig kami ng salita ni God. Yan. So, paano ba? Kasi every Sunday may Sunday school para sa mga bata. Yan sa province. Kung naka-experience kayo ng ganyan, iba sa probinsya, di ba? Tapos, nagagather yung mga bata, tapos nagtuturo, tapos after that, mayroong juice, or mayroong tinapay, mayroong candy, yung simple. Noon, parang naalala ko, parang may nilagang kamuti, o may nilagang saging, parang tuwang-tuwa na kami ng mga bata. And then, wala pang upuan yun, guys, dati, nung bata kami na nag-church kami. Yung kanilang mga sako ng palay, yun talaga ang naalala ko, sako-sako na palay yung inuupuan namin, walang upuan doon kasi home church lang nga. And then nailagay yan sa isip ko na kasi sila yung pinaka-founder, parang sila yung parang leader. So parang lagi nilang tinuturo na yung si God daw ay mayaman. Lagi ko naririnig yan hanggang na lumaki na ako, hanggang na young people na ako, na active na ako sa church. Nagtuturo na rin ako ng mga bata. Active ako sa music. Yun ang nalagay ko sa isip ko na lagi nilang sinasabi at tinuturo na ang Panginoon daw ay mayaman. So nagko-question ako sa sarili ko kasi nga mahirap kami pag hindi kami isang tuka lang talaga, yung parang isang
alam mo yung manok pag ganyan, yung paa nila guys, kung nakita niyo yung manok, kung familiar kayo sa buhay ng manok. Kasi syempre pag nasa farm ka, hindi naman yan sila nagaganyan kasi merong feeds na binibigay. Pero pag sa probinsya, pag native na manok, yun yung ano nila, yung ways nila na makakain. Kung hindi sila maganyan ng kanilang mga paa, hindi sila makakain. So yun yung sinasabi nila na isang kahig, isang tuka. So yun ang buhay namin. Kung hindi kami makaganyan, like chicken, hindi kami makakain ganyan kahirap. So parang nagko-question ako noon na ano ko na yun sa isip ko na bakit kung ang Panginoon ay mayaman, bakit kami ay hirap na hirap? Ano ba, hindi ba kami anak ni Lord? Bakit kami pinapahirapan? Bakit kami hindi binigyan ng lupain? Hindi kami binigyan ng pera? Hindi kami binigyan ng sariling mga kalabaw, o mga baka, o mga kambing, o mga baboy? Yung something ganun ba, yung nasa isip ko. Sa batang murang pag-iisip ko lang guys, yun na ang naisip ko. Na kung ang Panginoon ay mayaman, bakit kami mahirap? Yun talaga ang malaking question ko talaga sa sarili ko noon. And then, tinanggap ko si Lord nung high school ako. I think 14 o 13 years old ako. Parang naalala ko talaga, ano yun, first year high school ako na mayroong crusade sa plaza. Kasi sa probinsya guys, uso yung mga krusada. Yung alam mo yung may mga puti na tela, tapos may projector, tapos may pinapalabas sila na Bible story. And then after that, kakanta, and then mag-preach, short message, and then yun na, mag-invitation mo sinong tatanggap sa Panginoon. So naalala ko yung tinanggap ko ang Panginoon. Una ko tinanggap ang Panginoon, naiyak ako ng iyak na hindi ko ma-explain. Yung high school ako na mayroong crusade sa plaza namin. So doon po na natanggap si Lord. And then sabi ko sa inyo guys noon, grabe guys, ako magbasa ng Bible. Ano ko yan, cover to cover, lalo na yung Old Testament. Binabasa ko yan kahit walang ilaw, tanghali, gabi, binabasa ko yan. Mahilig ako magbasa ng Old Testament kasi nga maganda yung mga love story, mga kwento noon na si David, yung maliit lang, pinatay si Goliath. Noon guys, gusto ko talaga yan. Tapos ang Song of Solomon, mga Proverbs, yung alam mo yung magaganda. Ang ganda yung story sa Old Testament. And then New Testament, nabasa ko lahat guys. Nabasa ko, promise, nabasa ko lahat. Ilang beses ko na nabasa, paulit-ulit, nabasa ko lahat. Pero yun nga yung sinasabi ko na hindi doon nagtatapos yung pagiging Christian natin. So, i-share ko sa inyo ang experience ko. Ano ba yung buhay Kristiyano? Yung tinanggap mo na si God. I-explain ko sa inyo. Ano ba yung kaibahan? Ano ba yung nagbago? Ano ba yung ang buhay Kristiyano kung tinanggap mo na si God. So in my next vlog guys, i-share ko sa inyo ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin. Nagiging banal ba ako o nagiging worse? Ayan, sa buhay Kristiyano na sinasabi. Kasi pag sinabing Christian ka na tinanggap mo si God, parang sabihin nila, ay napakabanal mo, ay hindi ka na pwede gumawa ng kasalanan. So in my next video, sasabihin ko sa inyo guys, anong mga nagbago, anong mga kakaibang nangyari bago o before o after ko natanggap si God. So yun lang, doon muna tayo maghinto. This episode is about yun lang, paano ako naging Christian. So short storytelling lang. And then in my next vlog, i-share ko sa inyo anong mga pagbabago, may nagbago ba, naging mayaman ba kami o naging lalong naghirap. Ayan. So please stay tuned on my channel guys, and abangan sa sunod na video. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!